The Boss Husband. Credit to the author. 671 hanggang 76. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Matapos niyang marinig ang pangungusap na iyon, sinabi ni Justin nang walang kaunting pagbabago sa kanyang ekspresyon, ang parent company ay nagkakagulo na, ngunit ang aming sangay na kumpanya ay hindi maaaring sumunod dito. Ipahayag ang aking mga salita, bawat departamento ay dapat magpatuloy sa paggawa ng kanilang mga trabaho at huwag pag-usapan ang mga walang basang tsismis. Matapos marinig ang kanyang mga salita, tumango si Janet at agad na tumakbo palabas upang pakalmayan ang mga nasasakupan. Nag-aalalang sinabi ni Joyce, "Hubby, ano ang dapat nating gawin?" Tiyak na hindi gagawin ni Sister Melinda ang ganoong bagay. Ito ay mukhang isang pinag-isipang hakbang, sinusubukang i-frame siya. Dahil parehong dumating sina Talia at Melinda upang makipagkita kay Joyce dati, sa kabila ng pagtatrabaho sa iba't ibang gusali, nagkakasalubong pa rin sila paminsan-minsan sa mga pulong. Kahit na hindi sila masyadong close, kilala nila ang isa't isa sa isang tiyak na antas. Ngumiti si Justin kay Joyce. Kahit na bumagsak ang langit, narito pa rin ako para hawakan ito. Huwag kang mag-alala. Natatakot ka ba na wala akong pera para mabuhay kayong lahat kapag nalugi ang kumpanya? Manatili ka rito at tulungan akong tumawag. Pupunta ako ngayon sa parent company para tingnan ang sitwasyon. Masunuring tumango si Joyce. Alam niyang bilang mahalagang branch company, hindi sila dapat magulo ngayon. Makalipas ang mahigit 10 minuto, pumasok si Justin sa gusali ng Yellow. Halos lahat ng empleyado ni Yellow na nakasalubong niya ay may seryosong solemna na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Lahat sila ay tinatalakay ang tungkol sa nunal sa kumpanya at ang madilim na hinaharap na mga prospect ng kumpanya. Tinanong ni Justin si Marian at ang ibang mga executive kung nasaan. Pagkatapos ay dumiretso siya sa level kung saan naroon ang malaking conference room. Hindi bababa sa 20 hanggang 30 executive ng Yellow ang nakaupo na sa conference room. Si Marian, Talia, Malcolm, Chris, at ang taong pinag-uusapan sa pangyayaring ito na si Melinda ay naroroon lahat. Madilim ang kapaligiran sa conference room. Napatingin ang lahat sa balita. Ang makulimlim na ulap ay natabunan ang nagyayelong malamig ngunit walang kapantay na magandang mukha ni Marian. Siya ay may mga hitsura na maaaring pumatay. Sa literal. Si Talia, Danica, at ang iba ay nakaupo sa magkabilang gilid ng Marian. Natahimik silang lahat habang nag-aalab ang mukha nila sa pag-aalala. Si Malcolm, Chris, at ang iba pang mga executive ay mukhang parehong nag-aalala. Si Melinda ang pinaka-nasaktan sa kanilang lahat. Pagkaupo niya sa upuan ay parang nawalan siya ng malay. Nakagat niya ang kanyang mga labi habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang ballpen na para bang babasagin niya ito sa kalahati. Ano ang mali? Lahat ba kayo ay naging pipi? Magsabi ng isang bagay, malamig na sabi ni Marian. Hindi siya maingay, ngunit ang kanyang mga salita ay nagpababa ng temperatura sa ganap na tahimik na conference room ng ilang degree. Walang makapagsabi ng kahit ano. Ang mga mata ng lahat ay lumilibot sa silid na iniiwasan ang kanyang tingin at tanong. Ngumiti si Marian ng mapanokso. Bakit? Hindi ba't lahat kayo ay laging puno ng mga opinyon? Ngayong may nangyaring mali, bakit lahat kayo naging pipi? Nagkaroon muli ng katahimikan. Sa wakas, napalunok ang isa sa mga executive at nanginginig na sinabi, "Boss. Boss Lysander, sa tingin ko ay may kakaiba sa insidenteng ito. Ang seguridad ng aming kumpanya ay nangunguna sa industriya. Paano kaya ang isang tao? Paanong may magnakaw ng ganoong mahalagang impormasyon ngunit hindi man lang matukoy?" Slam! Malakas na hinampes ni Marian ang isang kamay sa mesa, dahilan para kinilig ang lahat. Department Head Fane, hiniling ko sa inyong lahat dito na lutisin ang usapin, hindi para iulat ninyo sa akin ang pangyayari. Alam ng lahat ng tao dito ang nangyari. Ang gusto kong marinig ay solusyon. Isa solusyon. Si Marian ay halatang handa ng sumabog.
Palagi siyang kalmado at hindi kailanman naging kasing baliw ng ganito, kahit na sila ay nahaharap sa pambobomba mula sa dayuhang grupo ng pananalapi noon. Ang kanyang galit ay maaaring kredito sa katotohanan na ito ay isang tao mula sa loob ng kumpanya. Pinunasan ni Department Head Fane ang kanyang malamig na pawis at dali-daling sinabing muli, oo, oo. Boss Lysander, sa tingin ko ang priority ngayon ay hanapin ang kalaban na nagnakaw ng data ng aming kumpanya. Kung makakalap tayo ng ebidensya sa loob ng maikling panahon, maaari tayong magsampa ng kasong kriminal. Sa pamamagitan nito, maaari nating kontrolin ang sitwasyon. Kahit na magdusa tayo ng ilang pagkalugi, dapat nating mabayaran ang halagang iyon mula sa ating posisyon. Ang kakumpetensya na naglalakas loob na maglagay ng kanilang mga kamay sa aming kumpanya ay tiyak na hindi maliit na prito hanggat maaari naming isecure ang sitwasyon at ibalik ang mga bagay, pagkatapos kahit na natalo, maaari pa rin kaming bumalik. Habang tinatapos ni Department Head Fane ang kanyang mga salita, halos lahat ay lumilipat ang kanilang mga tingin kay Melinda na hindi umimik. Bumantong hininga ang isa pang executive at sinabing, bukod kay Boss Lysander, ang passcode sa safe deposit box sa bawat opisina ng Department Head ay alam lang ng kani-kanilang Department Head. Department Head Brow, napakaraming taon na kaming magkatrabaho. Hindi ako makapaniwala na ginawa mo ang ginawa mo. How dare you make such a move against the company? Noon pa nga binoto ko itong babaeng ito para palitan ang dating posisyon ni Vice President Morris. Nabulag ako. Ilang iba pa ang nagsimulang sumali at nagsabi. Kaagad, ang lahat ng kanilang mga araw ay nakatutok kay Melinda. Pagkatapos ng lahat, tiyak na hindi ibubuga ni Marian ang mga dokumento. Dahil si Melinda lang ang nakakaalam ng passcode, natural na siya ang malamang na pinaghihinalaan. Ang mukha ni Melinda ay namumutla. May mga luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Malinaw niyang alam na walang dahilan sa mundo ang makapagpapatunay na siya ay inosente. Galit na nagsalita si Talia para sa kanya, pag-isipan mong mabuti. Dahil alam ng lahat na tanging ang department head na si Brown at Boss Lysander lang ang nakakaalam ng passcode, kung ilalabas pa rin niya ang mga dokumento sa ganoong sitwasyon, hindi ba ito isang katangahang galaw sa kanyang bahagi? Mayroon bang ganoong katingang salarin? Ang department head na si Brown ay halatang na-frame ng iba. Ang prioridad ay hindi muna ngayon. With that, sa wakas tumahimik na ang lahat. Ang reputasyon ni Talia sa kumpanya ay pangalawa lamang kay Marian. May sense din ang sinabi niya. Ito ay talagang masyadong halata. Kahit na gusto ni Melinda na ipagkanulo ang kumpanya, hindi niya gagawin ang kalokohang bagay. Biglang nagsalita si Malcolm na hindi umimik, sa totoo lang, hindi mo masasabing ganito. Marahil ito ay isang psikolohikal na taktika ng salarin. Pag-isipang mabuti, iniisip nating lahat na ito ay masyadong halata kung ito ay ginawa ng department head na si Brown. At iyon ang dahilan kung bakit siya na-frame. Ngunit paano kung ang lahat ay gumagamit ng salarin na ito upang gumawa ng kwadro? Sa katunayan, ang sinabi ni Malcolm ay hindi rin imposible. Vice President Lee, ang paraan na sinusubukan mong IP ng krimen sa Department Head Brown ngayon, hindi ba ito masyadong puno ng motibo? Galit na sabi ni Talia. Vice President Morris, patawarin mo ako sa pagiging prangka, ngunit ang sinasabi ko ay nagsasalita sa ngalan ng mga tao sa silid na ito. Bagamat umaasa kami na hindi si Department Head Brown ang may kasalanan, hindi rin namin nais na pakawalan ang anumang pagkakataon upang mahanap ang salarin, hindi ba? Matapat na sabi ni Malcolm. Ikaw. Si Talia ay nagngangalit sa galit, ngunit wala siyang ibang paraan para ipagtanggol si Melinda. Tama na. Pinigilan ni Marian ang lahat. Kumunot ang kanyang noo at tinanong si Danica sa tabi niya, Danica, lumabas na ba ang mga resulta ng kalkulasyon? Ano ang tinatayang pagkawala? Tumingin si Danica sa kanyang tablet at tumango ng may mabigat na ekspresyon, na nagsasabing, oo, Boss Lysander. Nakagawa na ako ng magaspang na pagtatansya ng pagkalugi mula sa mga tender project na iyon, mga proyekto sa pagbili, mga plano sa pagkuha at mga plano sa disenyo. Tinitingnan namin ang pagkawala ng hindi bababa sa 5 bilyon. Ito ay higit sa lahat dahil ang aming pagbili at pagkuha ng mga plano sa buong mundo ay lumawak ang aming plano sa buong taon. Hindi account para sa mga aksidente tulad ng isang ito.
Nalukot ang mukha ng lahat nang marinig ang 5 billion. Alam na alam ng lahat ng tao sa silid na kahit gaano pa kay Oman si Yellow, kung may bigla ang pagkawalan ng 5 bilyon sa cash flow ng kumpanya, ito ay isang mapaminsalang sitwasyon. Katumbas ito ng isang super generator na biglang naubusan ng langis. Malamang hindi lang yon, dagdag ni Chris na bago pa lang sa kumpanya na may mapait na ngiti. Ngayong naisa publiko na ang sitwasyon ng aming kumpanya sa lahat ng online, walang sino man ang magtitiwala sa aming katayuan sa pananalapi. Kapag nagbukas ang Nasdaq sa hapon ngayon, ang buong mundo ay itatambak ang aming mga stock sa merkado. Kapag nangyari iyon, ang aming mga ari-arian ay lumiliit ng husto. Sa pamamagitan nito, kahit na makamit namin ang sapat na pondo mula sa isang utang sa bangko, ang aming negosyo ay magkakaroon lamang ng pansamantalang solusyon sa susunod na kalahating taon. Magkakaroon tayo ng zero competitive strength. Nagsimulang magtinginan ang lahat. Nakita nilang lahat sa mukha ng isa't isa ang desperado at nagbitiw na tingin. Damn it! Isang executive ang humampas sa mesa at sinabing malungkot, wala man lang tayong pagkakataong gumanti. Kapag nalaman ko kung sino ang gumawa nito, babalatan ko ang balat niya ng buhay. Nagsimula pa ngang magmura ang ibang executive, hindi na makontrol ang kanilang emosyon. Nararamdaman ni Melinda na ang lahat ay nakatingin sa kanya sa kumukulong kabaliwan. Sa wakas, hindi na niya nakayanan ang pasanin. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha at hindi niya napigilan ang paghikbi sa kanyang upuan. Tumingin si Marian sa kanya nang walang pakialam at sinabing, Department Head Brow, ano ang dapat iyakan? Ngayong pinaghihinalaan ka ng lahat, mayroon ka bang masasabi para sa iyong sarili? Boss Lysander. Nang makita ni Marian na hindi lamang hindi pinaliligaya ni Marian si Melinda, ngunit tinatito pa rin siya ng malupit, sinimulan siyang hikayatin ni Talia, Boss Lysander, tiyak na hindi ito ginawa ni Department Head Brown. Maaaring posible kung ito ay ibang tao, ngunit hindi ito gagawin ni Melinda. Dapat mong maunawaan ang ibig kong sabihin. Hindi ka ba nagtitiwala sa kanya? Sinulyapan ni Marian si Talia at nanunuyang sinabi, paumanhin, hindi ko talaga maintindihan ang ibig mong sabihin. Bakit ko siya pagtitiwalaan? At saka, Vice President Morris, huwag mong simulan ang paglalaro ng relationship card sa mga kritikal na sandali. Ang personal na relasyon natin ay walang kahulugan sa isang business setting. Kung gaano kaliwanag ang nakikita ng lahat, ang tanging posibleng suspect ngayon ay si Melinda, di ba? Namutla ang mukha ni Talia. Tinitigan niya ang walang emosyon na si Marian sa harap ng kanyang mga mata na hindi makapaniwala. Mukha siyang isang malupit na nagyayelong estatwa na lubos na nagpalamig sa puso ni Talia. Marian. Bakit mo? Medyo nabulunan si Talia. Isipin mo ang iyong mga salita, Vice Presidente Morris, diretsong sabi ni Marian. Ito ay opisyal na negosyo. Mayroon akong responsibilidad sa ating 12,000 empleyado sa buong mundo. Sa ngayon, si Melinda ang pangunahing sospek. Kung siya ay na-frame ay isang bagay na malalaman natin pagkatapos ng investigasyon. Maawang itinaas ni Melinda ang kanyang ulo at tumingin kay Marian. Malungkot siyang ngumiti at sinabing, tama si Boss Lysander. Kahit ano paman, ang mga dokumento ay na-leak out sa aking pag-aari. Kailangan kong managot sa napakalaking pinsala sa kumpanya. Melinda. Pero inosente ka. Si Talia ay nasa mga pin at karayom. Si Melinda ay kung tutuusin ay isang subordinate na kanyang na-promote, at dahil sa kanilang relasyon ni Justin, silang dalawa ay kasing close ng magkapatid. Nang makitang aamin na lang si Melinda para tapusin ito, sabik na sabik si Talia kaya tumayo siya mula sa kanyang upuan. Vice President Morris, ang iyong mga aksyon ay naghihinala sa amin kung mayroon kang ilang mga espesyal na koneksyon kay Department Head Brow, putol ni Malcolm. Lumingon si Talia at galit na pinandilatan si Malcolm, huwag kang masyadong masaya. Malalaman natin sa huli kung sino ang humihila ng mga string sa likod ng lahat ng ito. Tinaas ni Malcolm ang kanyang kilay at nakangiting sinabi, sana rin. Sakto namang bumukas ang pinto ng conference room mula sa labas. Sa gulat ng lahat, si Justin ay humikab ng tamad na humikab at pumasok sa silid. Pagkatapos ay sinabi niyang sabay buntong hininga at nakangiti, kanina pa ako nakikinig sa usapan niyo sa labas. Napaka-inefficient ng discussion niyo.
Imbes na mag-aksaya kayo ng oras sa ganito, bakit hindi tayo lahat bumalik sa sarili nating mga tungkulin at maghanda para sa nalalapit na laban? Tungkol naman sa pagsubaybay sa salarin, paano na lang ninyo ibigay sa akin? 672. Ang pakikilahok ni Justin ay naging sanhi ng muling pagbabalik ng solemna ng kapaligiran. Tinitigan ng buong executive board sina Justin at Marian sa nakakainis na paraan. Habang nalantad sa mundo ang kanilang palihim na pagsasama, ang mga pananaw nila kay Justin ay nagmula sa isang hooligan na may magandang mukha tungo sa isang lalaking may hindi inaasahang background. Walang sino mang naruroon ang nakakaalam tungkol sa pinagmulan ni Justin. Sa pagpasok ni Justin, pinatuyo ni Melinda ang mga luha sa kanyang mukha habang nakayuko ang kanyang ulo. Iniwas niya ang tingin sa kanya sa kabila ng pagnanais ng kanyang kaginhawaan sa oras na ganito. Ang maliit na kilos na iyon, gayunpaman, ay hindi nakaiwas sa paningin ni Justin habang lumalapit ito sa kanya at marahang tinapik siya sa balikat. Si Melinda ay natakot sa kanyang simpleng reaksyon, lalo na sa harap ng lahat kasama si Marian. Halatang labis siyang naantig sa kanyang ginawang pagsuporta at pagsamba, ngunit sa parehong oras ay tunay na nag-aalala tungkol sa mga resulta na posibleng sumunod. Na nag-udyok sa kanya na biglang i-swipe ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat habang umiiling siya habang tinitiyak niya, "Okay lang ako, Director Gibson. Bakit ka pa umiiyak kung ganoon? Magpahinga ka ng isang araw, umuwi ka at magpahinga," malumanay na sagot ni Justin. Si Melinda na katatapos lang tumulo ng kanyang mga luha ay nakadama ng mga bagong luha na pumapalibot sa kanyang mga mata habang naramdaman niya ang tunay na emosyon na bumubulusok sa parehong ulo na siya ay nanginginig ng malakas, sinusubukan ang kanyang makakaya upang ipahiwatig na siya ay ayos lang. Ang ambience sa silid ay nagbago ng husto nang maganap ang insidente, isang gawa ni Justin na naglantad sa kanyang mga tanyag na relasyon. Samantala, si Marian ay tila halos hindi naapektuhan ng mga pangyayari, nang hindi nagpapahayag ng kahit isang pagbabago sa emosyon. Pinagmasdan niya ang eksena bago nagtanong, "Paano mo planong hawakan ito?" Ibinaling ni Justin ang kanyang ulo patungo sa kanyang mahigpit na asawa, bago siya awkward na humajejek, "Iyan ah. Wifey, itigil mo na ang kaseryosohan na iyon. Medyo natatakot ako ngayon." Bahagyang idiniin ni Marian ang kanyang mga kilay bago niya idiniin, "Hindi ako nagbibiro, hindi banggitin na ito ay isang kumpanya, Director Gibson." Napakamot si Justin sa likod ng kanyang ulo habang nagmamasid sa plenaryo bago siya malabo na ngumiti. "Hindi pa ako nakapagpasya kung paano mag-iimbestiga, ngunit makatitiyak na ang katotohanan ay malapit ng mabubunyag." Ang executive board ay naiwang stupefied, natagpuan ito walang katotohanan. Ay oo. Tuwang-tuwang pumalakpak si Justin sa isang maliwanag na natuklasan. "Well, may CCTV tayo sa bawat sulok ng kumpanya, di ba? Bakit hindi na lang natin i-rewind ang tapes at tingnan kung sino pa ang sumubok sa safe bukod kay Melinda?" Nawalan ng salita ang lahat, habang awkward silang nagtinginan sa isa't isa bago nagpaliwanag si Talia, "Director Gibson, napagtanto mo na sinadya naming hindi isama ang CCTV sa executive floor, tama ba? Ito ay para sa pagiging confidential ng mga pag-uusap sa negosyo." Natigilan si Justin sa kaalaman ng bagong nakuhang impormasyong ito. Walang CCTV. Hindi ba't nangangahulugan iyon na walang makakaalam kung sino ang naglagay ng kanilang mga kamay sa safe? "Director Gibson, lubos kong iminumungkahi na kumonsulte ka sa iyong proseso ng pag-iisip bago magsalita," hinisyon ni Malcolm. "Ano pang ideya ang nasa isip mo noon?" "Ako. Well, gusto ko pero sa kasamaang palad ay hindi ito ang linya ng kadalubhasaan ko." Mabilis na umiwas si Malcolm sa responsibilidad. "Kung gayon, itikom mo ang ibibig," sarkastikong sagot ni Justin bago lumingon kay Marian. Hindi. Makatitiyak ka, Boss Lysander, na magagagarantiya ko ang isang lead sa kasong ito sa loob ng 2 araw." Si Marian, sa kabilang banda, ay nanatiling tahimik bago bumaling kay Danica. "Nandito na ba ang mga pulis?" Mabilis na tumango si Danica. "Oo, narito sila 5 minuto ang nakalipas at kasalukuyang nasa isang hiwalay na silid na naghihintay sa pagtatapos ng aming pagpupulong. Papasukin mo sila." "Oo, ma'am." Pagkasagot ni Danica ay agad na lumabas ng conference room.
Narinig ni Justin ang kanilang pag-uusap habang nakakunot ang noo niya. Kaya tumawag ka ng pulis. Si Marian ay malabo na sumulyap sa kanya habang siya ay sumagot, sino ang hindi? Kahit na hindi ako, ang mga pulis ay pupunta dito. Tila may iniisip si Justin habang tinataasan niya ang kanyang boses. Teka, papaalisin mo ba si Melinda? Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Marian. Malalaman ng pulisya kung ano ang gagawin. Si Melinda ang kasalukuyang pinakamalaking sospek. Ang pagnanakaw at pagkakalantad ng pagiging confidential ng negosyo ay hindi maliit na bagay. Kung ang presyo ng bahagi ni Yelo ay makakaranas ng matinding pagbaba sa susunod na mga araw, walang alinlangan na haantong ito sa isang malaking hit sa ekonomiya ng Stonegate. Trabaho nila na tanungin ang sospek pagkatapos ng lahat. Sa kanyang talumpati, namangha ang executive board sa kanyang makatarungan at matigas na pagpapatupad. Pagkatapos ng lahat, si Melinda ang kanyang pinagkakatiwalaang empleyado sa lahat ng mga taon na ito. Inaasahan nila na siya ang personal na magtatanong sa kanya, ngunit sa halip, tumawag siya ng pulis sa mga maagang yugto para kunin siya. Tila nalilito si Melinda, hindi niya inaasahan na tatawag si Marian, habang nakaupo siya sa kanyang sulok habang hinihintay ang kanyang kapalaran. Si Talia, sa kabilang banda, ay natulala sa mga pangyayari, habang nakatitig siya kay Marian. Itinoon niya ang kanyang atensyon kay Justin, umaasa na muli niyang mailigtas ang araw. Sa sandaling ito, dalawang lalaking nakasuot ng full police attire ang pumasok sa conference room. Itinuro ni Danica si Melinda at gaya ng inaasahan ay naglakad ang dalawang pulis patungo kay Melinda at tumabi sa kanya. Miss Melinda, alinsunod sa pinakahuling ipinakitang ebidensya, pinaghihinalaan namin na sangkot ka sa pagnanakaw ng confidential ng kumpanya, hindi autorisadong pagkakalantad ng impormasyon ng mga customer at marami pang iba pang akusasyon sa maling pag-uugali sa negosyo. Mangyaring sundan kami sa istasyon para sa interogasyon. May karapatan kang manatiling tahimik o humingi ng abogado ngunit pinapayuhan na ang bawat salitang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo mula sa puntong ito. Nang matapos siya, gumawa siya ng invitatory post kay Melinda. Huminga ng malalim si Melinda, walang anumang tanda ng pagtutol ay tumayo at handang sumama sa kanila. Maghintay. Napahawak si Justin kay Melinda habang tinanong niya si Marian sa malalim at magaspang na tono. Marian, seryoso ka bang gagawin ito? Si Marian ay hindi nabigla. Hindi ko desisyon ang gagawin. Batay sa kung paano nalutas ang mga kaganapan, kailangan itong gawin. Sa lahat ng mga taon na ito sigurado akong alam mo kung anong klaseng tao talaga siya. Si Justin ay labis na nadismaya na si Marian ay talagang handa na ipadala si Melinda sa istasyon ng pulisya. Malamig na sagot ni Marian, tingnan mo, Justin, maniniwala lang ako sa mga katotohanan at itinuro nila siya. Kaya, kung gusto mong personal na imbestigahan ang insidenteng ito, huwag mag-atubiling gawin ito. Sa ngayon, kailangan kong managot sa insidente na nangyari sa loob ng Yelo International, sa aking mga empleyado at shareholders. Walang kinalaman ang mga personal na relasyon sa nangyayari, ang pulis ay papayag na sumailalim sa approval ngayon. Malayo. Pagkatapos na maipos ang kasong ito, kailangan ko pa ring mag-host ng serye ng mga kagyat na pagpupulong tungkol sa paglaban sa sunog sa bagay na ito at sa mga resulta nito. Kaya't kung pasensya ka na, wala akong oras na masayang dito kasama ka. Ang mga tingin ni Marian ay matigas ang ulo at hindi matitinag, hindi natatakot na makipag-unahan kay Justin. Sarcastic na tumawa si Justin, wow ang galing mong boss. Bago pa siya makatapos ay naramdaman niyang may humawak sa braso niya. Bumalik si Justin, at nakita ko si Melinda na nanginginig ang ulo sa kanya. Stop. Please stop. Tama ang desisyon ni Boss Lysander. Hindi ako nakapagbigay ng alibay. Wala akong ideya na magiging ganito ito. Kung gusto mo talaga akong tulungan, hanapin mo ang salarin. Ang pakikipagtalo kay Boss Lysander ay walang malulutas. Pilit na ngumiti si Melinda. Ayos lang ako, hindi pa ako nasentensyahan. Tumutulong lang ako sa investigasyon. Ang kailangan ko lang gawin ay sabihin sa kanila ang totoo. Nakatitig sa desperado na mga mata ni Melinda, sumama ang pakiramdam ni Justin na ipagpatuloy ang pagpapahirap sa kanyang buhay. Kaya't sa may kirot na puso, kinailangan niyang paalisin siya ng mga pulis.
Hindi gaanong pinansin ni Marian ang escorted na si Melinda habang ipinahayag niya, sige kung wala nang dapat pag-usapan, kunin mo ang iyong mga tungkulin. Sa gitna ng pag-alis ni Melinda, ang Departamento ng Relasyon sa Publiko ay pangasiwaan ng ibang tao sa ngayon. Isang kagyat na pagpupulong ay gaganapin sa lalong madaling panahon patungkol sa lahat ng kasunod na pagpupulong niyo at hindi ko ipapadala ang lahat ng kasunod ng mga pagpupulong. Ngayong gabi, ang iba ay agad na lumikas sa kanilang mga upuan sa conference room at nagmamadaling bumalik sa kanilang mga posisyon. Si Boss Lysander ay hindi isang taong dapat pagtripan. Habang unti-unting umalis ang mga empleyado sa conference room, nag-aalangan si Talia kung kailangan niyang kumbansihin si Marian tungkol sa paghawak ng insidente, ngunit nang makita niyang matatag na nakatayo si Justin sa kinaroroonan niya, hinayaan na lang niya ito at lumabas para harapin ang mas mahahalagang bagay. Pagkaalis ng lahat ay naghanda lamang si Marian na bumalik sa kanyang opisina, kasama si Danica. Nakatayo doon si Justin na malamig habang tinutuya siya. Bakit hindi mo ako hayaang patunayan na inosente siya? Alam mo namang kaya ko. At saka, ano pang sakit ang gagawin sa iyo kapag hindi siya nagtitipid ng isang araw? Lumingon si Marian sa kanya habang pinipigilan niya ang kanyang mga yapak. Saglit siyang nag-alinlangan, inutusan si Danica na umalis sa kanila, bago siya time na sumagot, sinunod ko lang ang batas, iyon lang. Ginawa ni Melinda ang lahat ng kanyang makakaya para sa kumpanya, ngunit wala siyang halaga ng dagdag na araw. Wala ka bang pakialam kung paano ito makakaapekto sa kanya? Galit na galit si Justin. Si Marian ay hindi nabigla, habang malamig siyang nakatitig sa kanyang mga mata at sinabing, paano ka? Tumayo ka sa tabi niya sa harap ng lahat, may pakialam ka ba sa nararamdaman ko? Natigilan si Justin, bago siya sumagot, nakita mo kung paano siya sinalakay ng lahat ng panig. Dapat ko bang iwanan siya ng mag-isa para matapang ang mga pagsubok? Well, what about me then? Alam ng lahat na asawa kita, but you came towards another woman's defense in front of my face. So I mean less to you now, that's what it is. Kung pwede mo akong ilagay sa ganoong posisyon para lang ipagtanggol siya, then why should I care about what she felt when she was sent to the police station? Not to mention it was only fitting in that situation. Sinasabi mo ba sa akin na lahat ng ito ay dahil nagseselos ka? Natigilan si Justin. Si Marian ay matatag. Maaari mong isipin kung ano ang gusto mo. Mayroon akong trabaho na nakatambak sa akin habang nagsasalita tayo. Ang pakikipagtalo sa iyo ay nag-aaksaya lamang ng oras ko. Gaya ng sinabi mo, napakahusay mo, hindi ba? Pera at kapangyarihan ay nasa iyo ang lahat. Kung talagang gusto mo siyang alisin sa kanyang paghihirap pagkatapos ay mag-imbestiga at lutisin ang kaso. Ngunit binabalaan kita, ang krisis na ito ay nagsasangkot ng kapakanan ng kumpanya at hindi ang paggamit nito. Pagkabigay ng utos sa kanya, agad siyang umalis sa eksena. Nakatingin lang si Justin sa pagpasok ni Marian sa elevator. Humugot siya ng mahabang hininga bago siya nagtantrum. Ang sitwasyon ay malinaw na mas komplikado kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos niyang pakalmayan ang sarili, sinubukan niyang muling suriin ang sitwasyon. Malinaw na si Malcolm ang pangunahing sospek. Siya ang pinakapursigido sa paggawa na tila si Melinda ang may kasalanan. Not to mention na kamakailan lang niya nakilala ang tusok na iyon habang papunta siya sa opisina ni Melinda. Ayon sa kanyang nabanggit, madalas siyang binibisita ni Malcolm sa kanyang opisina para makipag-chat at pag-usapan ang mga bagay sa trabaho. Bilang karagdagan sa kanyang relasyon kay Danica, walang sinabi kung ilang bagay ang makikita at narinig niya. Gayunpaman, ang susi sa insidenteng ito ay upang patunayan na si Malcolm ang may pukana ng lahat ng ito sa kabila ng kawalan ng footage ng security camera. Kahit papatayin siya ni Justin, hindi nito mapapatunayan ang pagiging inosente ni Melinda. Hindi pa banggitin na ang isang hamak na tao tulad ni Malcolm ay maaaring tahasang akusahan si Melinda bilang salarin, tiyak na isang taong makapangyarihan ang nag-alok sa kanya ng walang patid na suporta sa likod ng mga eksena. Higit pa rito, kakailanganin itong tumagal ng higit sa isang partido upang makamit ang isang perpektong krimen.
Bilang resulta, hindi siya kailanman nagdududa na ang kanyang pangunahing prioridad ay pangangalap ng ebidensya para sa krimen ni Malcolm at ang mga taong sumusuporta sa kanyang krimen. Nag-isip si Justin saglit bago niya i-dial si Moren, ang squad ng captain ng Sea Eagles. Kamahalan Pluto, tumatawag ka ba tungkol sa bombang balita mula sa Yellow International ng maaga ngayon? Pagmamalaking banggit ni Moren. Pinisil ni Justin ang kanyang ilong na dismaya na ang balita ay hindi nalihim sa sinuman. Tinuya niya, sige put the jokes. I need you to stop by Yellow International right now. I need your professional wisdom to clarify some of my doubts. 673. Humalaklak si Moren at sinabing, nakita ko ang balita online kaninang umaga. Naisip ko na baka kailanganin mo ang aming mga mapagkukunan para sa pagsisiyasat. Sa kasamaang palad, hindi ako sanay sa pagsisiyasat sa pinangyarihan ng krimen, ngunit sa halip ay magtatalaga ako ng isa sa aming pinakamahusay na bisitahin ka. Ipadala ang sinumang sa tingin mo ay angkop para sa trabaho. Saglit na napabuntong hininga si Justin bago siya nagpatuloy, oye, nariyan ang lalaking ito mula sa Yellow International na nagngangalang Malcolm. Nagtatrabaho siya bilang Vice President ng korporasyon. I need your team to do a thorough background check on him, the deeper the better. I report sa akin ang anumang makikita mo sa kanya sa pagtatapos ng araw. Kung may problema ka, i-message mo lang ako. Nakuha ko. Hindi nagtagal ay dumating sa lobby ng gusali ang isang petite Caucasian girl. Siya talaga ang taong inaasahan niya, si Fanny mula sa Sea Eagles. Naka-pink shades, habang may dalang malaking leather bag, si Fanny ay naglakad patungo kay Justin. Nahihiyang iginalang niya ang kanyang respeto, at sa tonong kinakabahan ay bumulong siya, kamahalan Pluto, bago ko siyasatin ang pinangyarihan ng krimen, ayaw mo bang ipaalam sa akin ang mga protocol ng seguridad na isinasagawa sa gusaling ito? Nanguna si Justin habang papunta sila sa elevator, habang binanggit niya, ang executive floor ay walang anumang security camera, ngunit anumang conference room ay may mga security camera sa lahat ng 4 na sulok ng silid at sinusubaybayan ng mabuti ng mga security personnel 24/7. Bantayan ng mga taong nakapasok bago ito. Si Fanny ay matamang nakikinig habang tumatango paminsan-minsan. Paglabas nila ng elevator papunta sa Public Relations Department, natigilan si Justin. Fanny, bakit ka nakapulupot sa akin? Ganun na ba ako kay-tikot sa'yo? Agad na umiling si Fanny habang awkward na ngumiti. Hindi, talagang hindi. Kamahalan, ito lang ang unang beses kong makilala kang mag-isa at hinding-hindi ko gugustuhing mabaigaw ka. Tinapik siya ni Justin sa balikat. Ang kailangan mo lang gawin ay suportahan ang aking pahayag na ang safe ay minanipula o nakrak ng isang third party. Ako na ang bahala sa iba. Naiintindihan ko. Alam ko na kung ano ang gagawin. Habang nag-uusap sila, dumating ang dalawa sa opisina ni Melinda, at nakita nilang nagkagulo ang Departamento ng Relasyon sa Publiko. Ang Vice Department Head na pansamantalang papalit kay Melinda ay isang dalaga. Nang makitang may kasamang investigador si Justin, mulong siyang i-unlock ang opisina ni Melinda. Ang ibang mga empleyado ng public relations ay curious na tumitig kina Justin at Fanny. Hindi nila akalain na ang isang babaeng Caucasian na may katamtamang figure ay magiging eksperto sa pagsisiyasat sa pinangyarihan ng krimen. Hindi nagtagal ay isinara ni Justin ang pinto at pinahintulutan si Fanny na gamitin ang kanyang kadalubhasaan. Dahil abala ang buong kumpanya sa mga urgent na bagay, hindi na nila masyadong pinansin ang dalawa. Kinuha ni Fanny ang isang kulay pilak na laptop mula sa kanyang malaking bag kasama ang ilang mga wire at intercepting equipment habang siya ay nakaupo sa lupa sa tabi ng malaking safe bago niya sinimulang suriin ang istruktura nito. Maaaring nag-imbak si Justin ng halaga ng kaalaman sa karagatan sa kanyang ulo sa mga nakaraang taon, kahit na ito ay halos tahasan lamang na pagsasaulo, hindi niya maituturing na aktwal na pag-unawa. Kaya naman hindi nakakagulat nang magpakita ang computer ni Fanny ng sunod-sunod na hanay ng mga code, walang magawa si Justin kundi manood.
Alam na maaaring mangailangan si Fanny ng ilang oras para sa pagsusuri, naramdaman ni Justin na kailangan niyang gawing kapaki-pakinabang ang kanyang sarili habang tumakbo siya pababa patungo sa security monitoring room at inutusan ang mga security personnel na kunin ang footage na na-record mula sa mga kamera sa nakalipas na 2 linggo. Ang gusto lang niyang bigyan ng katiyakan ay ang mga taong nakunan ng tape na pumapasok sa opisina ni Melinda nitong mga nakaraang araw. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras, mabilis na nag-fast forward si Justin sa lahat ng mga security footage at hindi nakakagulat na bukod sa hanay ng mga kasosyo sa negosyo at mga panloob na empleyado, 4 na beses na nakunan ng kamera si Malcolm. Ang pinaka-napansin ni Justin gayunpaman ay noong gabi noong nakaraang araw, pumasok si Malcolm sa opisina ni Melinda nang wala siya, dahil maliwanag na ipinakita sa footage na bumalik lamang siya makalipas ang humigit kumulang 5 minuto. At pagkatapos noon, bahagyang higit sa 10 minuto, muling lumabas si Malcolm. Gayunpaman, may napansin si Justin na kakaiba, paano niya nagawang ipuslit ang lahat ng impormasyong iyon pagkatapos makuha ito. Pumasok siya at umalis nang walang kamay. Malalim ang iniisip ni Justin bago niya tingnan ang oras at naunawaan na oras na para bumalik sa opisina ni Melinda. Pagpasok sa opisina, napansin niyang katatapos lang din ni Fanny sa kanyang inspection habang pinupunasan nito ang pawis sa noo at lumingon sa kanya. "Kamahalan, humihingi ako ng paumanhin para sa pagkaantala. Ang pagiging komplikado ng lock na ito ay karibal o higit pa sa mga matatagpuan sa mga bangko. Ito ay talagang isang hindi kapani-paniwalang paglikha, isipin na ito ay ligtas ng isang korporasyon." Nagtaas ng kilay si Justin. Paano kaya? Nasa sabik si Fanny na ipagmalaki ang kanyang linya ng propesyon habang ipinaliwanag niya, ang lock system ng safe ay nilikha ng sikat na European brand, CASA, bilang isang multi-turn free-range lock, kung saan ayon sa mga kagustuhan ng tumitingin, ang bawat numero ng numero ay bumubuo ng isang natatanging kombinasyon. Sa ligtas na ito, lalo na, ang gulong ay mula sa 0 hanggang 99, na nangangahulugang mayroong magkakaibang kombinasyon para sa bawat isa. At ang isang ligtas ng format na ito ay nagbibigay daan sa isang kombinasyon ng 4, na nagreresulta sa 100 sa kapangyarihan ng 4. Sa madaling salita, ang mga posibleng kombinasyon nito ay nasa 100,000,000. Ang pinakamabilis na paraan upang masira ang isang ligtas ng pagkakalibrate na ito ay mangangailangan ng isang advanced na calculator na konektado sa kombinasyon ng sistema ng pag-unlock, at sa panahon ng proseso ng random na pagkakalibrate, ang gulong ay kailangang iliko sa kabaligtaran na direksyon. Tumigil, tumigil, tumigil. Pinutol siya ni Justin habang nakakahiya siyang humajejek. Alam kong profesional ka ngunit gusto kong malaman, para sa isang master ng mga kombinasyon ng lock, ano ang pinakamaikling tagal na posibleng kailanganin para makrak ang safe. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpatuloy si Fanny na may parehong sigasig habang siya ay sumagot, kung ito ang cream of the crop, maaaring tumagal ito ng halos 1 oras o higit pa. Ngunit sa aking pagkakaalam, wala pang 5 tao sa planetang ito ang may kakayahan nito. Sa totoo lang, kahit isang buong araw, ang isang ordinaryong tao ay hindi man lang lalapit sa pag-crack ng lock na ito. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata. Kaya ang ibig mong sabihin ay, para sa isang taong walang alam sa password upang buksan ang safe, ang posibilidad na mangyari ito ay baliwala, tama? Tama po, kamahalan, sagot ni Fanny habang tumatayo. Sa muling pagtiyak, nagsimulang maghanap si Justin sa bawat sulok ng pisina, masusing sinisilip ang bawat sulok ng silid. Nakita ni Fanny ang kanyang kilos at nagtanong, "Kamahalan, naghahanap ka ba ng micro camera?" Akala mo. Ang tanging posibilidad na mangyari ito ay kung ang aming magnanakaw ay nanunood ng ligtas na naka-unlock, sagot ni Justin. Ngumiti ng mapait si Fanny. Humihingi ako ng paumanhin sa pagtatago nito sa iyo, ngunit talagang nagsagawa ako ng pag-scan sa buong opisina, at kung nagkakamali ako, walang bakas ng kagamitan sa pagsubaybay. Ano? Si Justin ay natulala sa isang tunay na pagkabigla sa isang paghahayag. Dati siyang kumpiyansa na kailangang may kamera sa silid, tulad ng mga ginagamit sa pagsubaybay sa mga galaw ni Master Dawson. Siguradong hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari. Alam ni Justin na seryoso si Fanny.
Bilang isang miyembro na partikular na ipinadala ng Sea Eagles upang tulungan siya, tiyak na siya ang pinakamahusay sa larangan. 10 Si Justin habang mabilis na umikot ang sitwasyon laban sa kanyang pabor. Nang walang mga lead, walang paraan na makapagbigay siya ng sapat na ebidensya upang patunayan ang kawalang kasalanan ni Melinda. I'm really sorry, Your Majesty. Hindi ako gaanong nakatulong. Nagkasala si Fanny na napaangat ang ulo. Napapanatag na sagot ni Justin, ayos lang, ginawa mo ang iyong makakaya. Mag-iimbestiga ako sa ibang lugar. Maaari kang bumalik ngayon. Sabihin kay More na pabilisin ang mga bagay sa kanyang panig. Pumayag naman si Fanny at agad na inilagay ang kanyang mga gamit sa kanyang bag bago siya lumabas. Isinasaalang-alang ni Justin ang kanyang susunod na galaw nang magsimulang mag-vibrate ang kanyang telepono. Si Oliver Brown iyon. Napa-facepalm si Justin nang makita ang tumatawag. Napakagandang timing niya, malinaw na tumawag kaugnay ng pag-aresto sa kanyang pinakamamahal na anak, na isang malinaw na kahihiyan para kay Justin, ngunit sa huli ay nagpasya siyang kunin ang telepono. Alam kong galit ka talaga ngayon, pero ako. Cut the nonsense, I don't want to hear excuses from you. Ibinigay ko sa iyo ang kamay ng aking anak na babae sa paniniwalang aalagaan mo siya ng mabuti. Hindi ako pumayag na payagan ang kanyang kapalaran na pagpasyahan sa mga kamay ni Marian. Bago ko maalala ang aking salita ay mas mabuting umalis na siya sa istasyon ng pulis na iyon. Kung hindi mo kayang gawin I strongly suggest you cut back on your hookups. Hindi pinipigilan ni Oliver ang kanyang mga suntok habang tinutuya niya si Justin. Mapait si Justin sa sarili niyang kawalang kaya, ngunit hindi na siya ang dati niyang tao, ang hamak na maliit na brat na papatay sa sinumang tumawid sa kanya. Frustrated na sagot niya, ang paglabas sa kanya sa police station ay malinaw na pinakamadaling bahagi. Sa ngayon, ang pagpapatunay sa kanyang pagiging inosente ang aming pangunahing layunin. Hindi mo ba iniisip na mahalaga iyon? Malinaw na pinlano ito ng mastermind ng detalyado at kung magkalaban tayo ay nahulog tayo sa kanilang bitag, hindi ba? Iyon. Galit na galit si Oliver, ngunit sa katatagan ng loob ni Justin, sinubukan niyang gawin ang katulad ng sagot niya, sige, magkakaroon ka pa ng isang araw. Kung mabibigo kang patunayan ang pagiging inosente ng anak ko sa pagtatapos ng araw, mabibilang mo ang iyong sarili. Dadalhin ko ang aking mga tauhan para harapin ito ng mag-isa. Bahagyang nabalisa si Justin habang nagpatuloy, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaan na manatili siya doon ng mas matagal. Kung may mangyari sa kanya, personal kong i-level ang istasyon. Siguraduhing tapat ka sa iyong mga salita. Bago natapos ni Oliver ang kanyang pangungusap ay biglang ibinaba ni Justin ang tawag sa kanya. Ito ay malinaw na hindi ang oras para sa mahabang chat bilang siya ay naiwang tuliro. Anong bahagi ng pangyayari ang namiss ko? Wala nang saysay ang lahat ngayon. Bawat detalye ay nakaturo kay Malcolm ngunit hindi ko pa rin moari kung paano niya ito ginawa. Biglang nagkonekta ang mga thread ng hawakan niya ang kanyang telepono at agad na dinial ang numero ni Marian. Kahit na nasa malaking pagtatalo lang sila, sa huli ay kinuha niya ang telepono habang walang emosyong sumagot, ano ang nahanap mo? Nagpatuloy si Justin ng walang pag-aalinlangan, kailangan kong malaman, kabilang sa mga ninakaw na impormasyon, kung ano ang oras na ginugol upang makumplito ang una at huling seksyon. Gayon din, ilang kopya mayroon ang iyong kumpanya sa nalik na impormasyon. 674. Sinubukan ni Maria na alalahanin ang impormasyon at sinabing, dahil lahat ng mga ito ay mga dokumento na may kinalaman sa pagpaplano, sinimulan namin ang mga paghahanda mula pa noong simula ng taong ito. Ang mga pinakauna ay malamang na natapos noong Enero, at ang iba ay natapos noong nakaraang linggo. 2 tao lamang sa buong kumpanya, kami ni Melinda, ang may mga kopya. Bagamat ang mga executive mula sa iba pang mga departamento ay walang access sa mga dokumento sa online. Lahat ay nasa digital na format, lahat sila ay nasa opisyal, karaniwang format na nangangahulugan na sila ay talagang nalik mula sa loob dahil wala kaming anumang orihinal na mga dokumento sa digital na anyo, ang mga ito ay tiyak na hindi gawa-gawa. Bakit? Lahat ng mga dokumento kasama ang nakaraang linggo ay nalik.
Nagpatuloy si Justin sa pagtatanong ng detalyado. Sumagot si Marian na may kumpirmasyon, hindi mo naman siguro ako pinaghihinalaan, di ba? Kung tutuusin, nagkaroon din ako ng access sa mga dokumento at sa gayon ay maaari akong maging suspect. At hindi tulad ng wala akong motibo na gawin ito. Hindi alam ni Justin kung tatawa o iiyak. Marian, kailangan ba ng sarcasm ngayon? 90% ng shares ng Yellow International ang nasa kamay mo. Wala akong maisip na taong makakasira sa sarili nilang negosyo. Alam kong hindi mo talaga gusto si Melinda sa puso mo, pero hindi ka gagawa ng ganoong paraan para i-bully siya. Proud kang babae ka talaga. Nagkaroon ng panandaliang katahimikan mula kay Marian. Pagkatapos ay hindi niya pinansin ang mga komento ni Justin sa dulo ng kanyang pangungusap at sinabing, mayroon lamang 55% ng mga bahagi na natitira sa aking mga kamay ngayon. Ano? Nagulat si Justin, paano ito biglang bumaba sa 55 lang? Sinabi ni Marian, mula nang ilunsad ang mga bagong materyales, ang kumpanya ay lumawak ng malaki. Dagdag pa rito, nakakuha ako ng iba't ibang negosyo sa entertainment at recreational sa nakalipas na ilang buwan. Kailangan ko ng ilang paraan ng pagpopondo. Nabayaran ko na ang buong loan na kinuha namin mula sa Union Bank of Switzerland. Napakataas ng market value ng aming kumpanya ngayon. Ang aming mga review ay naging napakataas, kaya tumaas ang aming mga presyo sa buong mundo. Of 35% of my shares kung tutuusin, basta ako ang may hawak ng kumpanya, hindi rin mahalaga kung magkano. Sinabi ni Justin, hindi na kailangang bayaran ang utang ng Union Bank of Switzerland. Hindi ba iyon ang ipinaliwanag sa iyo ng manager ng bangko? Bakit kailangan mong pasanin ang kumpanya? At saka, kung kapos ka sa pera, tanungin mo lang ito sa iyong asawa, sa akin. Bakit mo ibinebenta ang mga bahagi ng mag-isa? Hindi naman sa wala akong sariling pera. Kaya kung buhayin ang sarili ko. Bakit kailangan ko pang hingin sayo? Si Marian ay halatang hindi nasisiyahan sa pagiging sobinismo ni Justin. Sa tingin mo ba, bantaan kita kapag hihingi ka ng pera sa akin? Ganun na ba ako kapeti sa paningin mo? Tsaka bakit hindi mo naisip? Ngayong 55% na lang ang shares mo sa kamay mo, ano ang gagawin mo kung nagkaroon ng malaking pagbabago sa shares ng kumpanya at may nagdeklara ng financial war laban sa iyo? Tanong ni Justin, nakasimangot. Sumagot si Marian sa medyo naiinis na tono, sa tingin mo ba ay Diyos ako? Paano ko malalaman na may mangyayaring ganito? Dagdag pa, CEO lang ako ng isang multinational na korporasyon. Ang iba na may mga posisyong tulad ng sa akin, halimbawa, si Bill Gates ng Microsoft ay may hawak lang din na 20%. Ako ay may hawak na halos 50% ng malaking halaga sa mundo. Ang aking mga bahagi. Si Justin ay hindi gustong magpatuloy sa pag-ikot sa paksa. Bumantong hininga siya at sinabing, okay, hindi na mahalaga ngayon. Ang gusto kong sabihin ay, kung hindi ako nagkakamali, si Danica ang namamahala sa paggawa ng mga kopya ng mga dokumentong iyon. Nag-aalangan na nagtanong si Marian, sinala mo na may ginawa si Danica sa mga dokumento. Sinabi ni Justin, nasaan ang mga photocopy machine? Naaalala ko na wala ka sa opisina mo. Sinabi ni Marian, oo. Lahat sila ay nasa opisina ni Danica. Ngunit ang ganitong uri ay medyo malabong mangyari. Dahil personal kong pinangasiwaan si Danica na tapusin ang pag-photocopy ng karamihan sa mahahalagang dokumentong iyon bago ibalik ang mga ito sa aking opisina. Kung may gagawin si Danica dito, tiyak na alam ko na. Isang huling tanong, ang mga orihinal na kopya ng mga dokumentong iyon ay nasa loob pa rin ng safe sa opisina ni Melinda, hindi ba? Sabi ni Justin. Dahil nalilito, nagtanong si Marian, ikaw. Nagbukas ng security safe. Sinabi ni Justin, hindi, nanghuhula lang ako. Totoong sumagot si Marian, talagang nasa loob pa sila. Alam na namin iyon. Pero napaka-advance na ng teknolohiya ngayon, basta may digital equipment siya, madali niyang makopya ang mga pisikal na dokumento sa digital format anumang oras. Hindi ito nakakatulong na patunayan ang pagiging inosente ni Melinda. Kung tutuusin, mas mapanganib na dalhin ang mga pisikal na kopya sa paligid.
Kung ako ang magdadala ng pisikal na mga kopya. Kung ganoon, lahat ay may katuturan na ngayon. Hindi sinasadya ni Danica ang mga dokumento. Ngunit hindi niya sinasadyang tinulungan ang taong responsable sa aksidente. Sa paggunita sa kanyang mga alaala, naging mas malinaw ang mga iniisip ni Justin at napangiti siya ng nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, walang tugon mula sa panig ni Marian, ni hindi na siya nagtanong pa. Naghihintay pa rin si Justin na tanungin siya nito upang maipagmalaki niya ito. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ang narinig niya ay ang tunog ng paghampas sa isang matigas na bagay. Marian! Marian! Nandyan ka pa ba? Sumikip ang puso ni Justin. Mahal, mangyaring huwag mo akong takutin. Wala man lang sumagot mula sa kabilang dulo ng telepono, ngunit nakakonekta pa rin ang linya. Biglang napagtanto ni Justin kung ano ang maaaring nangyari. Tumakbo siya palabas ng kanyang opisina at sumugod sa isang walang laman na hagdan ng pang-emerhensya, gumawa ng 2 paglukso at pagkatapos ay dumating kaagad sa sahig ng opisina ng CEO. Habang si Justin ay biglang sumulpot sa koridor, si Danica na kalalabas lang ng kanyang opisina at papunta na sana sa Marian ay nabangga siya. Bahagyang natarante si Danica nang makita niya ang pag-aalala sa mukha ni Justin. Bago siya magkaroon ng pagkakataon na batiin siya, tumakbo na si Justin patungo sa pasukan ng opisina ng CEO, at itinulak niya ang pinto. Nang pumasok si Justin sa opisina, ang sumunod niyang nakita ay nagpalubog sa kanyang puso. Si Marian ay nakahiga na walang malay sa carpet sa harap ng office desk. Nasa kamay niya pa rin ang phone niya. Malinaw na kausap pa rin niya si Justin nang bigla siyang nahimatay. Si Danica na sumunod kay Justin sa opisina ay napasigaw nang makita ang eksenang ito. Nabitawan niya ang tumpok ng mga dokumentong hawak niya, puno ng gulat ang mga mata. Nagtagal si Justin para pakalmayan ang sarili bago gumawa ng anuman. Lumapit siya kay Marian at tumingkayad. Hinawakan niya ang palso nito at hinawakan ang katawan nito sa yakap niya. Pagkatapos ay inilipat niya si True Yuan sa kanyang katawan habang maingat na sinisiyasat ang mga kondisyon ng kanyang katawan. Maya-maya, nagsimulang mag-alab sa galit ang mga mata ni Justin. Medyo nanginginig ang katawan niya. Sa pagsuri sa kanyang katawan, natuklasan ni Justin na ang isang lugar malapit sa atay ni Marian ay naglalaman ng malaking naipon na dami ng hindi kilalang substance na malamang na nakakalason. Bagamat hindi nakamamatay ang mga sangkap na ito, malinaw na unti-unting sisirain ng mga ito ang mga panloob na organo ni Marian at sisirain ang mga malulusog na selula. Kung hahayaan niyang umunlad ang mga bagay, natitiyak niyang malapit na itong maging isang uri ng kanser. Si Marian ay malamang na nagkaroon ng biglaang pagsisimula ng sakit ngayon, na humantong sa isang agresibong reaksyon mula sa immune system ng kanyang katawan, na naging dahilan upang mawalan siya ng malay bilang isang paraan ng pagprotekta sa katawan. Anong problema ni Boss Lysander? Puno ng kalungkutan ang mukha ni Danica. Siya ay nagsimulang mapuwit at nanginginig, ganap na tulala. Inilipat ni Justin ang isang search ng True Yuan at pinatatag ang kondisyon ni Marian bago siya nagtanong, kanina lang ba kumain o uminom si Marian? Saglit na natigilan si Danica. Itinuro niya ang kalahating bakanteng tasa ng mainit na kape sa mesa at mahinang sinabi, inihain ko lang kay Boss Lysander ang tasa ng kape. Tanong ni Justin na may tame time na mukha, nagtimpla ka ba ng kape na iyon ng personal, nang walang ibang kasama? Namutla ang mukha ni Danica, Director Gibson, hindi ako iyon. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari ito. Itong kape ang paboritong lasa ni Boss Lysander. Kanina pa niya ito iniinom. Binuhat ni Justin si Marian gamit ang kanyang mga braso at sinabi kay Danica, may ipapadala ako mamaya. Ipasa ang kape sa taong iyon at hayaan siyang kumuha ng kung ano sa opisina mo. Kung may magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Marian, sabihin lang na medyo masama ang pakiramdam niya. Maliban doon, maaari mong gawin ang iyong naunang gawain. Noong nakaraan, palaging nakikita ni Danica si Justin na may sakit sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya nang ahas na maging walang ingat sa ngayon. Nakayuko lang siya ng paulit-ulit bilang pagsang-ayon. At puno ng pag-aalala ang mga mata niya. Habang nakayakap si Marian, si Justin ay bumaba ng hagdan patungo sa parking lot.
Sa pagmamaneho ng kotse ni Marian, agad siyang lumabas ng gusali at nagtungo sa ospital. Habang nasa kalsada siya, tumawag si Justin kay Maureen. Si Maureen ay nasa kalagitnaan ng pag-iimbestiga sa background ni Malcolm at hindi siya makaalis. Kaya, pinadalhan siya ni Justin ng isa pang miyembro ng koponan sa opisina ni Yellow upang ibalik ang 2 piraso ng ebidensya sa kanilang sikretong base para sa pagsusuri. Kasabay nito, kinailangan nilang subaybayan ng mabuti si Malcolm upang malaman ang eksaktong lokasyon nito. Ayaw pa sana nilang maakit ang atensyon niya, pero hindi rin nila siya hinayaang mawala. Salamat sa mabigat na truyuan ni Justin, nanatiling matatag ang kondisyon ni Marian sa paglalakbay patungo sa ospital. Nakakuha si Justin ng intensive care unit na may pinakamataas na pamantayan, ngunit hindi siya humingi ng sinumang doktor sa ospital. Wala siyang intensyon na umasa sa normal na medikal na paggamot upang pagalingin ang sakit ni Marian. Nilock ni Justin ang pinto ng kwarto at pinatay ang kanyang telepono para maiwasan ang anumang distractions. Pagkatapos, sinimulan niyang pagsamasamahin ang katangian ng cell restoration ng Endless Resolve Restoration Scripture sa kanyang kakilakilabot na truyuan at ginamit ito para alisin ang lason na naipon sa mga meridian ni Marian. Kung ikukumpara sa lason sa bloodstream ni Teresa dati, ang lason sa katawan ni Marian ay mas mahina. Kung hindi dahil sa malaking halaga na naipon, hindi ito makakaapekto sa kanya ng ganoong paraan. Gayunpaman, ginawa nitong mas madali para kay Justin ang pagtrato sa kanya. Hindi niya kailangang gumamit ng sariling dugo para lang maalis ang lason. Sa halip, gamit lamang ang kanyang truyuan, magagabayan niya ang lason sa katawan nito. Upang maiwasang mapinsala ang mga panloob na organo ni Marian, si Justin ay napakaingat sa kung paano niya ipagpatuloy ito. Halos 1 oras ang ginugol niya para tuluyang maalis ang karamihan sa lason sa katawan nito. Nang matapos alisin ni Justin ang lason, isang masakit na pamumula ang lumitaw sa maputlang mukha ni Marian. Isang subo ng itim na namuong dugo ang lumabas mula sa sulok ng bibig ng wala pang malay na si Marian. Inihanda na ito ni Justin. Pinunasan niya ang lahat ng iyon gamit ang basang tuwalya para walang dugong damaloy sa damit ni Marian. Tinitingnan ng mapatla at tuyong labi ng babaeng nasa harapan niya na humihinga ng mahina, at ang mga hibla ng buhok na dumaikit sa kanyang noo, na pabuntong hininga si Justin. Hinawakan niya ang kamay ni Marian at naliligaw siya. Sa katunayan, sa mga mata ni Justin, anuman ang nangyari sa kumpanya, hanggat maayos siya, walang ibang mahalaga. Kung ikukumpara sa gulo sa kumpanya, ang puso ni Justin ay mas lalong humigpit nang makita niya ang walang malay na si Marian. Halos hindi na siya makahinga kahit 1 segundo. Habang si Justin ay nalubog sa kanyang mga iniisip, dahan-daang namulat si Marian. Naguguluhan siyang tumingin sa paligid at napagtantong nasa ward siya ng ospital. Tila naalala niya ang nangyari, at dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang tingin kay Justin na nakatayo sa harap ng kanyang kama, mahinang nagtanong, ang kumpanya. Kumusta ang mga nangyayari ngayon? Natuwa si Justin nang makitang dumating si Marian. Tumakbo siya para kumuha ng 1 tasa ng maligamgam na tubig para mabanlo ni Marian ang kanyang bibig dito. Ngunit sa sandaling marinig niya ang kanyang mga salita, ang kagalakang ekspresyon sa kanyang mukha ay agad na natigil. Matapos dahan-daang ilagay ang tasa ng tubig sa mesa, lumingon siya kay Marian na may masamang tingin sa kanyang mukha, at sinabing, wala ka na bang ibang naiisip sa isip mo? Ang kumpanya ba talaga ang mahalaga sa iyo? Nakahiga ka na sa ospital. Hindi mo ba alam kung paano mo na mag-alala tungkol sa iyong sarili? Marian, ang ugali mong ito ay hindi katangahan ng propesyonal na dedikasyon. Habang pinagalitan siya nito, mas lalo siyang nagalit kay Justin. Tumayo siya at nagsimulang maglakad pataas-baba sa harap ng hospital bed nito habang nasa balakang ang mga kamay. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Marian at nagpatuloy sa pagsasabing, kung alam ko lang ito, hindi sana kita naligtas ng ganoon kabilis. Iniwan na sana kita doon. Ang pagkabangkarote ng Yellow International ay maaaring isang magandang bagay. Maaari kang maging isang may bahay. At hindi mo na kailangang magdaos ng mga pulong o mag-overtime ng madalas.
Ikaw ay isang may asawa na babae at gayon pa man ay naiisip mo ang iyong asawa hanggang sa gabing iyon. Minamaltrato ka, kumikita para mabuhay ang pamilya, alam mo bang nalasan ka, baka naging cancer ka na. Nagpatuloy lang si Justin at pinagalitan siya ng ganoon, lubos na nagalit. Gayunpaman, si Marian ay napunta mula sa kanyang unang pagkalito sa pagtingin sa kanya na may banayad na tingin. Isang ngiti pagkatapos ay sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Nang mapansin na hindi galit si Marian at nahihiyang ngumiti sa halip, bahagyang natigilan si Justin. Malakas niyang sinabi, "Bakit? Nakakatawa ka ba? Sabihin ko sa'yo, kahit tawagin mo akong makasarili o lalaking chauvinist, ganoon lang talaga ako. Kaya kung maliit akong tao. Hindi ako mapakali sa buhay ng mga taong iyon sa kumpanya. Hindi ako naniniwala na ang buong buhay nila ay umiikot sa iyong pagiging CEO." Ibinaba ni Marian ang kanyang ulo. Siya ay kinukurot at hinahawakan ng kumot gamit ang kanyang mga kamay habang sinasabi, "Sa ngayon, si Melinda ay nasa istasyon ng pulisya. Habang nandito ka at sinasabi sa akin ang lahat ng ito, hindi ka ba nag-aalala kung ano ang kalagayan niya ngayon?" Isang nagbitiw na tingin ang sumilay sa mga mata ni Justin. He said with a bitter smile, "Nag-aalala ako. Siyempre nag-aalala ako. Pero may order ng priority ang lahat." Inangat ni Marian ang kanyang ulo at sinabing, "Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Maaari kang magpatuloy sa iyong iba pang negosyo." Nawala na ngayon ang init ng ulo ni Justin. Bumantong hininga siya bilang pagbibitiw, "Marian, wala na talaga akong magagawa sa iyo. Ginagawa mo pa rin ito sa akin sa ganoong oras. Ang gulo na talaga sa labas, at nasa police station pa si Melinda. Pero kahit na sa ganitong oras, pinatay ko ang phone ko para mag-focus lang sa iyo. Hindi ko na pinansin ang lahat para lang mapokas ang katawan mo. Hukayin mo ang puso ko at gupitin ito para maobserbahan mo sa mikroskopyo bago mo maintindihan ang nararamdaman ko sa'yo." 675. Natahimik ang hospital ward. Ang mahinang amoy ng sanitizer sa hangin ay parang halimuyak ng bulaklak. Ito ay medyo nakakapreskong. Nagtagpo ang mga tingin ni na Justin at Marian at naging ripples. Pagkatapos ng mahabang paghinto, kumunat ang noo ni Marian. Maamo ang kanyang tingin habang bumubulong-bulong, "Ano ang lahat ng ito tungkol sa paghuhukay ng iyong puso at paghiwa ng biglaan? Napakakulit." Hinaplos ni Justin ang likod ng kanyang ulo at pinulupot ang kanyang mga labi habang sinasabing, "Kunin mo ito bilang isang maruming bibig na hindi makapagsalita ng disenteng pananalita. Papayag ka bang makinig sa akin kahit na maganda ang pagkakasabi ko nito? Maaari rin bang gawin itong mas kapanapanabik?" Habang sinasabi niya iyon, kinuha ni Justin ang tasa ng tubig na inilagay niya sa mesa kanina at muling ipinasa kay Marian. "Banlawan mo ang iyong bibig, at uminom ng tubig. Kagagaling mo lang. Bagamat halos maayos ka na ngayon, mas mabuti pa ring magpahinga." Kinuha ni Marian ang tasa ng tubig at dahan-daang bumaba sa kama, at sinabing, "Marami pa akong dapat asikasuhin. Mag-aayos ako ng kaunti at babalik sa trabaho. Okay na ako ngayon." Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Justin. "Alam kong hindi ka makikinig. Okay lang ako. Dapat mong iyon ang iyong telepono at humanap ng paraan para malutas ang problema ni Melinda." Sinulyapan ni Marian si Justin na may mahinang ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay pumunta siya sa banyo para maghilamos. Bagamat hindi makayanan ni Justin na makita siyang nagsimulang magtrabaho muli, alam din niya na pagkatapos na maipasok ang true yuan sa kanyang katawan, sa kabila ng pagiging mahina pa rin, mabilis na gagaling si Marian. Hindi dapat maging isyo ang trabaho. Higit pa rito, kung hindi siya gumaganap bilang utak ni Yellow, magiging napakahirap para sa kumpanya na umunlad pa. Kaya hindi niya ipinataw ang kanyang mga inaasahan sa kanya. Binuksan ni Justin ang kanyang telepono, agad na nakita ni Justin ang ilang mga hindi nasagot na tawag sa screen, kabilang ang mga mula kay Moran, Talia, Joyce, at Danica. Tatawagan na sana ni Justin si Moran para tanungin kung kamusta ang mga nangyayari nang mag-ring ang kanyang telepono. Si Talia iyon. Kinuha niya ang telepono at nagsimulang mag-alala si Talia, "Sa wakas ay naon mo na ang iyong telepono.
Justin, kasama mo ba si Marian sa ospital? Kumusta na siya ngayon? Nasa panganib ba siya? Nakangiting sabi ni Justin, huwag kang mag-alala. Okay na siya ngayon. Ibabalik ko siya sa kumpanya mamaya. Bakit mo ako tinawagan ng maraming beses? Para lang ba magtanong tungkol sa kondisyon ng katawan ni Marian? Frustration na sagot ni Talia, I'm on the verge of a breakdown. After such incident to the company, nilapitan kami ng mainstream media, asking US to explain the situation. Pero ngayon lang, may nag-leak ng balita at ngayon alam ng lahat ng reporters na nagkasakit ang CEO namin. Ang mga reporter na iyon ay tuluyan ng pinalibutan ng mga compound ng kumpanya namin. And they're coming up with all sorts news in all sorts news. Mabuti si Marian, mas mabuti kung babalik siya sa lalong madaling panahon. Nawalan ng direksyon ang lahat ng mga empleyado nang marinig na ang balitang ito ay muling magbukas, ito na ang huling suntok na kailangan namin para matapos kami. Ngumuso si Justin. Talagang hinahabol nila kami ng walang humpay na nagtutulak sa amin sa isang dead end. Ang ilang emergency na sitwasyon ay tila naganap muli sa tabi ni Talia. Nagkaroon ng hiyawan at parang may ibinabalita. Walang choice si Talia kundi magdahilan at ibaba ang telepono. Isang mapait na ngiti ang pinakawala ni Justin at umiling. Pagkatapos, dinial niya ang numero ni Moran. Moran, kumusta ang pagsusuri at investigasyon na ginawa ko sa iyo? Tanong ni Justin. Medyo napahiya si Moran habang sinabi, Kamahalan Pluto, I'm very sorry. Medyo masyadong komplikado ang background ni Malcolm. I can't compile anything of substance just yet. I need a bit more time. But as for the two things that you asked US to analyze, we have already got the result. Kumunat ang noo ni Justin. Komplikado. Si Malcolm ay isa lamang managerial na empleyado na ipinadala ng Mayon Corporation ng Hong Kong. Siya ay higit sa lahat ay malayong kamag-anak lamang ng angkan ng Lee mula sa Hong Kong. Bakit mahirap makuha ang impormasyon tungkol sa kanya? Sa totoo lang. Sabi ni Moran, akala ko rin noong una. Ngunit ayon sa impormasyon na nakalap ko sa ngayon, hindi si Malcolm ang kanyang aktwal na pangalan. Mukhang binago niya ang kanyang pangalan pagkatapos niyang magtrabaho sa Hong Kong. At saka, si Malcolm ay tila walang koneksyon sa angkan ni Mayon. Ang pag-aayos ng mga bagay ay maaaring tumagal ng ilang oras. Hindi inaasahan ni Justin na maraming problema ang lalabas sa pag-imbestiga sa background ni Malcolm. Ngunit, walang alinlangan, nangangahulugan din ito na ang mga bagay ay mas mahiwaga kaysa sa inaasahan niya. Paano ang ebidensya na ginawa kong imbestigahan ka noon? Paano na? Tanong muli ni Justin. Sa pagkakataong ito, medyo may kumpiyansa ang sagot ni Moran, nakuha na natin ang mga resulta. May lason talaga ang kape na iyon. Ito ay isang substance na katulad ng tanan na makikita sa mga dahon ng tsaa. Kapag ang ganitong uri ng acid ay pinagsama sa isang tiyak na katas mula sa protina ng hayop, halimbawa isang sangkap sa mga protina ng aso, ito ay magbubunga ng isang uri ng carcinogen na sumisira sa mga panloob na organo ng tao. Ang tasa ng kape na ito ay naglalaman hindi lamang ng tanan, kundi pati na rin ang ilang natatanging protina na kadalasang hindi matatagpuan sa kape. Masasabi nating ang tasa ng kape na ito ay ginawa sa layuning magdulot ng pinsala sa umiinom nito. Pero dahil matagal bago makaipon ng ganitong klaseng lason bago ito magbunga ng malakas na epekto kapag na-trigger ito, kaya ayon sa aking pagbabawas, dapat pamilyar ang taong naglagay ng lason sa biktima ng kape. Ang may kasalanan ay nagdagdag ng katas sa kape sa isang nakaplanong paraan ayon sa kung gaano karami ang karaniwang inumin ng umiinom, ayon sa eksaktong oras ng pag-inom ko, bagamat maaari kong ipahiwatig ang eksaktong oras ng aking pag-inom. Pagtatansya batay sa ratio, tansya ko mga 1 linggo na ang nakalipas. Sa pakikinig hanggang sa puntong ito, isang makapal na layunin ng pagpatay ang lumitaw na sa mga mata ni Justin. Naisip niya sa sarili, to think na umiinom si Maria ng kape na naglalaman ng talamak na lason sa lahat ng ito. Hindi alintana kung ginawa ito ni Malcolm sa likod ni Danica, hindi ko nahahayaan si Danica na magpatuloy sa pagiging katulong ni Marian.
Kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangan ko siyang patayin. Tungkol sa bagay na iyong binanggit, patuloy ni Moran, tulad ng sinabi mo, ito ay talagang pinakialaman. Ngunit ito ay medyo hindi sapat upang iharap bilang isang ebidensya. Sa oras na halos tapos na si Moran sa pagpapaliwanag, natapos na rin si Marian na maghugas at lumabas ng banyo. Nang makitang si Justin ay nasa telepono, mahina niyang tinanong, mayroon bang apurahan? Tapos na si Justin sa tawag, kaya ibinaba niya ang tawag at nakangiting sinabi, kailangan ka ng kumpanyang bumalik kaagad. Hinaranggan na ng mga reporter ang buong pasukan. Tara na. Isang nag-aalalang tingin ang bumungad sa mukha ni Marian, at tumango lang siya. Sa pagbabalik sa Yellow International, tinawag din ni Justin si Joyce pabalik. Nag-aalala lang siya kung may nangyari kaya hindi na siya masyadong nagsalita nang malaman niyang maayos na ang lahat. Umupo si Marian sa front passenger seat at nag-isip sandali. Pagkatapos, hinarap siya ni Justin at nagtanong, nalaman na ba nila kung sino ang may kasalanan? Sino ang nagnakaw ng mga dokumento sa opisina ni Melinda? Gamit ang isang kamay sa manibela, iniiling ni Justin ang kanyang daliri kay Marian gamit ang kanyang kabilang kamay. Sumilay sa niyang mukha ang isang malisyosong ngiti habang sinasabing, napakatuso talaga ng salarin na ito. Lahat tayo ay niloko niya kahit sa simula pa lang. Anong ibig mong sabihin? Hindi masyadong maintindihan ni Marian. Napabuntong hininga si Justin at sinabing, walang ninakaw ang magnanakaw sa opisina ni Melinda. Nakuha niya ang lahat ng impormasyon sa ibang paraan. Ang mga mata ni Marian ay puno ng pagtataka. Malinaw na hindi niya naiintindihan ang sinasabi ni Justin. Matiig ang paliwanag ni Justin, simula pa lang, nakatutok na kami sa security safe sa opisina ni Melinda. At iyon ay dahil dalawa lang ang kopya ng dokumento. Bilang CEO, natural lang na hindi ka makikinabang sa pag-leak ng mga dokumento. Kaya naman inakala ng lahat na si Melinda ang may gawa nito. Dahil doon, ang aming linya ng pag-iisip ay nakatuon sa mga bagay tulad ng kung anong uri ng tao ang makakahanap ng pagkakataong iPatong ang kanilang mga kamay sa mga dokumentong iniingatan ni Melinda, o kung anong uri ng tao ang may paraan para i-decrypt ang passcode. Naghinala pa kami kung ang magnanakaw ay nag-install ng high-tech na pinhole camera sa opisina ni Melinda upang subaybayan siya kapag binuksan niya ang safe. Tanong ni Marian, hindi ba? Kung hindi ito mula sa opisina ni Melinda, halos masisiguro ko na hindi ito nanggaling sa opisina ko. Bukod sa Danica, halos walang ibang makapasok sa opisina ko. At ang lugar sa paligid ng safe sa opisina ko ay ganap na walang laman. Walang paraan para maglagay ng pinhole camera doon. Umiti si Justin at sinabing, hayaan mo akong tapusin. Sa totoo lang, kahit ako ay nahulog sa bitag ng salarin. Sila ay dumating na handang-handa. Malamang naiintindihan niya ako ng husto kahit bago pa niya simulan ang plano, o masasabi nating marami siyang ginawa para malito tayo noon pa man. Madalas at masipag na bumisita sa opisina ni Melinda ang salarin nitong nakalipas na 2 hanggang 3 buwan. At ang mga pagdalaw ay madalas na tila walang tamang dahilan o motibo. Sinigurado niyang hindi lang ang mga katulad kung bumibisita sa opisina ni Melinda ay paminsan-minsan lang ang nakakapansin sa kanyang pag-uugali, maging ang ibang mga empleyado ay napansin at naging curious sa relasyon nila ni Melinda. Don't tell me na wala kang ideya kung sino ang tao. Siguradong pinaghihinalaan mo na siya ang nagnakaw ng mga dokumento. At kaya hinayaan mo akong imbestigahan ito, di ba? Hindi itinanggi ni Marian. Tumango siya at sinabing, si Malcolm ang tinutukoy mo. Alam kong madalas siyang bumisita sa opisina ni Melinda kamakailan ng walang anumang dahilan. Hindi rin ito lihim sa iba pang kumpanya. Naniniwala ako na marami pang empleyado sa kumpanya ang nagdududa sa akin. Kaya lang walang ebidensya na magpapatunay na siya ang nagnakaw ng kanyang pangalan sa panahon ng pagpupulong. At ito rin ang dahilan kung bakit walang mga dokumento. Ebidensya. Siyempre walang katibayan, umiling si Justin na nakangiti at sinabi, nagpunta pa ako para tingnan ang surveillance footage, at kinalkalo kung gaano niya kalamang mabubuksan ang safe, at kung paano niya nagawang magnakaw ng napakaraming dokumento nang walang nakakapansin. Ngayong pag-isipan ko ito ay isang biro.
Ang linya ng pagbawas na ito ay ganap na walang batayan upang magnakaw ng dokumento kahit kailan. Sa likod ng kanyang mga aksyon para maakit ang aming atensyon at ipaisip sa amin na ginawa niya iyon sa opisina ni Melinda. Mabilis ding nakahabol si Marian at nagtanong siya, ibig mong sabihin na ito ay isang sadyang panlilinlang na ginawa niya upang iligaw tayo. Kung gayon paano niya nagawang nakawin ito? 676. Walang magawang sinabi ni Justin, nag-overthink din ako sa lahat. Sa totoo lang, hindi tao ang nagtaksil sa kumpanya. Ito ay ang photocopy machine na ginagamit sa pagprint ng mga dokumento sa opisina ni Danica. Photocopy machine. Kumunat ang noo ni Marian. Gumawa ba si Danica ng mga karagdagang kopya? Imposible iyon. Nasabi ko na sa iyo na nandoon ako para personal na subaybayan ang proseso. Ipinaliwanag ni Justin, hindi ko kasalanan na hindi mo alam ang impormasyong ito. Karamihan sa mga photocopy machine sa merkado ngayon ay may panloob na hard disk. Pagkatapos ng bawat photocopy, magkakaroon ng malaking halaga ng data na nakaimbak bilang backup sa hard disk. Para sa mga taong marunong sa computer, ang kailangan lang nilang gawin ay i-connecta ang hard disk sa kanilang computer, at pagkatapos ay tatagal lamang ng halos 10 minuto upang makuha ang lahat ng impormasyon. Ang mga sitwasyon kung saan ang confidential na data ay na-leak sa pamamagitan ng photocopy machine ay kadalasang lumalabas sa corporate espionage. Kaya naman maraming mahahalagang departamento ang naglalagay ng matinding diin sa pagsira at pagpapalit ng hard disk ng kanilang mga photocopy machine. Naiintindihan mo? Baka sa mukha ni Marian ang pagkabigla. Pagkatapos ng lahat, nag-aral siya ng negosyo, kaya't siya ay ganap na walang alam tungkol sa gayong teknikal na kaalaman. Pagkatapos ayusin ang kanyang mga iniisip, sinabi ni Marian, kahit na ma-extract niya ang lahat ng impormasyon mula sa hard disk, ang makina ay nasa opisina ni Danica. Si Danica ay napakagabi sa trabaho tulad ko. At walang sino man ang madaling makapasok sa kanyang opisina pati na rin sa akin. Karaniwang nakalok ang pinto ng opisina kaya. Sa kabila ng napakaraming kagandahan sa kumpanya, hindi hinabol ni Malcolm ang sino man sa kanila nang pumasok siya. Sa halip, hinabol niya si Danica ng walang humpay na para bang may katangahan itong umiibig sa kanya. Ito ay dahil alam niya na kailangan niyang makuha ang tiwala ni Danica upang hindi mapuko ang pagdududa nito kapag ginagawa niya ang mga bagay sa kanyang opisina. Marahil ay ipinapasa niya si Wooly sa kanyang opisina. Kailangang maghanap ng ilang impormasyon, sabi ni Justin na may halong damdamin, hindi ko maiwasang humanga sa pasensya at kalkulasyon ng taong iyon mula nang pumasok siya sa kumpanya, lahat ng ginawa niya ay bilang paghahanda para dito at binalak na hindi mag-iwan ng kahit isang katiting na ebidensya sa kanya. Sumili ang kalungkutan sa mga mata ni Marian. Danica, siya. Siya ay tunay na umiibig kay Malcolm. Tahimik na sinulyapan ni Justin si Marian. Naalala niya ang eksena ng hilingin sa kanya ni Marian na itago ang sikreto na si Danica ay romantikong nasangkot kay Malcolm. Si Marian ay hindi kailanman pakita ng labis na pag-aalala sa kanyang mga salita sa nag-iisang babaeng katulong na mayroon siya, at siya rin ang kanyang junior sa paaralan. Ngunit sa kanyang subconscious, marahil ay umasa siya na si Malcolm ay inosente at tunay na umiibig kay Danica. Tahimik na sinabi ni Justin, ito ay hindi makakatulong. Alam mo ba ito? Minsan ay pumunta ako sa iyong opisina para hanapin ka at nagkataong nakasalubong ko si Danica na dinala si Malcolm sa iyong opisina upang maghanap ng ilang mga dokumento. Sinabi pa nila sa akin na lumabas ka sa Yukon Building para mamili. Tumango si Marian. Naalala ko. Pumunta ka para hanapin ako noong araw na iyon. Ngayon ko lang napagtanto. Pumunta si Malcolm sa iyong opisina upang kumpirmahin kung aling makina ang ginamit sa pag-photocopy. Pagkatapos makumpirma na walang photocopy machine sa iyong opisina, sa wakas ay natitiyak niya na ang lahat ng impormasyon na gusto niya ay nasa photocopy machine sa opisina ni Danica. Mula pa noong simula, ganap na niyang naisakatuparan ang kanyang mga plano. Ipinikit ni Marian ang kanyang mga mata, tila medyo malungkot sa kinalabasan nito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, kung gayon, si Malcolm din ba ang lamason sa akin? Ang kape na iniinom mo ay naglalaman ng ilang talamak na lason.
Hindi ko na uulitin ang mga detalye. Kung hindi ako mali, malamang na tinanong ni Malcolm si Danica tungkol sa iyong pang-araw-araw na doses ng kape at pagkatapos ay inihalo ang lason sa iyong kape. Pagkatapos ay pinalitan niya ang pulbos ng kape sa opisina ni Danica ng pinaghalo niya. Espesyal niyang kinakalkula ang dosis upang ang lason ay magkabisa lamang, sinabi ni Justin kung kailan niya kailangan ito. Kung hindi ako nagkakamali, gusto niyang hayaan kang magkasakit kapag si Yellow ay nasa pinakakritikal na panahon upang hindi ka magkaroon ng pagkakataong makaganti. Kinagat ni Marian ang kanyang labi at nagtanong na may ningning ng pag-asa, ibig sabihin, hindi alam ni Danica ang tungkol dito, di ba? Tumango si Justin. Mukhang ngayon lang. Gayunpaman, kahit alam niya ang tungkol dito, hindi na ako papayag na manatili siya sa tabi mo. Kailangan mong palitan ang iyong katulong ng isang taong mapagkakatiwalaan namin. Dapat kang makinig sa akin tungkol dito. Walang puwang para sa talakayan. Paano mo ito magagawa? Kahit na hindi ko na magagamit si Danica, bakit ako makikinig sa iyo sa kandidato ng aking assistant? Hindi masaya si Marian at medyo sinisisi niya siya. Kahit ano pa ang sabihin mo, ang katulong mo ay dapat na isang taong aprobahan ko. Kung hindi, itatapon ko sila sa bintana ng sahig ng iyong opisina, sabi ni Justin na may tame time na tingin, bagaman maaari nating sirain ang proseso sa likod ng insidenteng ito ngayon, ang mga kasanayan ni Malcolm ay napakahusay na kahit na alam natin kung paano niya ginawa ito, wala tayong anumang tiyak na ebidensya mula sa posibleng ebidensya. Kaya nga, pagkatapos mong ipadala muli sa kumpanya, plano kong kumuha muna ng abogado para piyansahan si Melinda. Ngayon na alam na natin ang isa pang mas kapani-paniwalang paraan ng paggawa ng krimen, mapapawi nito ang karamihan sa pagiging inosente ni Melinda. Ngumisi si Marian. Naiintindihan ko. Ako na ang bahala sa mga bagay sa kumpanya. Sige, iligtas mo ang Melinda mo. Nang matapos niya ang kanyang mga salita, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang tanawin sa labas at hindi pinansin si Justin. Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata. Mukhang naka-recover na talaga ang babaeng ito ngayon na kaya niyang maging sarcastic ulit. Kasabay nito, sa opisina ng Vice-Presidente ng Yellow International, isang sekretarya ang nagbukas ng pinto nang may pagtataka habang sinabi niya ng malakas, "Magandang balita, Vice-Presidente Lee." Si Malcolm na naglilibot sa ilang mga anyo ay nakasimangot na malungkot at nagsabi, "Ano ang pinagkakaabalahan mo? Hindi mo ba alam na kapag mas magulo ang kumpanya, mas dapat tayong manatiling kalmado?" Masiglang ngumisi ang sekretarya at sinabing, Oo. Nakatanggap lang kami ng balita na gumaling na si Boss Lysander. Babalik siya para dumalo sa press conference. Tuwang-tuwa ang lahat tungkol dito kaya naparito ako para sabihin ito sa iyo. Isang madilim at naguguluhang tingin ang bumungad sa mga mata ni Malcolm, ngunit naglagay siya ng masayang ngiti sa kanyang mukha at sinabing, "Iyan ay talagang mabuti. Ipagpatuloy ang paggawa ng isang mahusay na trabaho. Lalabas ako saglit upang makipagkita sa ilang mahahalagang tao. Kakailanganin natin ang kanilang tulong. Kung may anumang apurahang bagay, iulat lamang ito kay Manager Wang at sa iba pa." Agad namang tumalima ang sekretarya at masayang tumakbo pabalik sa trabaho. Nipatikip ng ngipin si Malcolm sa galit. Inabot niya ang kanyang jacket at isuot, kinuha ang ilan sa kanyang mga gamit, at umalis sa kanyang opisina, bumaba ng elevator. Nang makarating siya sa parking lot, nagsimulang mag-ring ang telepono ni Malcolm. Hinugot niya ito para makita ang numero at nairita. Ngunit sinagot pa rin niya ang tawag at sinabi ng mahinahon hanggat maaari, mas mabuting maging madalian. Pagpapanggap na hindi mo alam. Sinabi ng kausap sa telepono ng may pag-aalipusta, "Tingnan mo kung anong katangahang trabaho ang ginawa mo. Hindi ba't sinabi mo na si Marian ay magkakasakit ng hindi bababa sa 10 araw hanggang kalahating buwan at magkakaroon siya ng cancer pagkatapos nito? Bakit bumalik na siya sa kumpanya pagkatapos lamang ng ilang oras? Pakiusap, huminahon ka. Wala akong ideya kung bakit nangyari rin ito. Ngunit talagang nagkasakit siya bago ito. Marahil ay sinuwerte siya sa pagkakataong ito. Ako, talagang sinubukan ko ang aking makakaya," desperadong sabi ni Malcolm.
Sa account na ang iba pang mga plano ay nagpapatuloy ng maayos, kakalimutan ko ang tungkol sa bagay na ito. Kahit na bumalik si Marian sa Yellow International ngayon, wala siyang magagawa para mailigtas pa rin ang sitwasyon. Ang mga plano ni Yellow para sa susunod na kalahati ng taon ay ganap na nalantad. Kahit na si Marian ay mayaman, ang lahat ng magagawa niya ay ang mapagtagumpayan ang ilang insidente. Oo. Mayroon kang isang banal na diskarte. Kaya naman sandali lang para sirain mo si Marian, nagmamadaling pambobola ni Malcolm sa kausap sa telepono. Ngumisi ang tao at sinabing, hindi mo rin kailangang maging ganito. Makukuha mo ang nararapat para sa iyo. Baka pumutok na ang takip mo ngayon. Huwag kang pumunta sa ibang lugar maliban sa lugar na inayos ko para sa iyo. Nang marinig ang mga salitang ito, sumagot si Malcolm ng may pasasalamat, salamat sa iyong kabaitan. Aalis ako ngayon. Binaba niya ang telepono. Baka sa mukha niya ang pananabik at kabangisan habang mabilis na naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Sa sandaling iyon, isang mapatla, payat na figure sa isang itim na suit ay lumitaw sa isang maikling distansya sa harap ni Malcolm at humarang sa kanyang dinadaanan. Si Malcolm ay huminto sa kanyang mga hakbang, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pahiwatig ng komplikadong damdamin. At pagkatapos ay nakangiting sabi niya, nakikita kong si Danica iyon. Malapit nang bumalik si Boss Lysander. Anong ginagawa mo dito? Namumula ang mga mata ni Danica. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Malcolm ng masakit. Pinilit niyang ngumiti at bumulong, sabihin mo sa akin. Na hindi ikaw iyon. Hindi ikaw ang gumawa ng lahat ng ito, di ba? Unti-unting nawala ang ngiti ni Malcolm. Saglit siyang nag-isip at nagpakawala ng mapang-asar ng ngiti. Dahil alam mo na ang sagot, kailangan mo pa bang sabihin ko? Bakit? Pipigilan mo ba ako? Kahit na malaman ni Justin na iyon ang anumang bagay sa huli, wala rin siyang ebidensyang magpapatunay. At ano ang magagawa mo sa akin? Huminga ng malalim si Danica. Inangat niya ang ulo niya para pigilan ang pagpatak ng mga luha niya. Nanginginig ang mga balik na sinabi niya, dapat pinag-isipan ko. Bakit ka may in love sa isang babaeng tulad ko? Pero nag-ilusyon ako, iniisip ko na hindi ikaw ang klase ng lalaki na huhusgahan ang isang tao sa hitsura niya. Naisip ko na kapag tinatrato kita ng maayos, talagang tapat din ang pakikitungo mo sa akin. Kaya naman kahit ano pa ang sabihin mo sa akin. Bahagyang kumunat ang sulok ng mga kilay ni Malcolm. Pero nanatili siyang walang ekspresyon. Malcolm. Ang mga mata ni Danica ay ganap na namumula, at ang kanyang manipis na leeg ay mahigpit na pilit. Malungkot niyang sinabi na manipulahin ka man ng ilang kakompetensya natin, o ginawa mo ito sa iyong sariling kagustuhan, maaari kong ituring ang lahat ng ginawa mo kay Yellow bilang isang kompetisyon sa negosyo. Nasumpungan ko sa puso ko na patawarin ka. Boo! Pero paano mo ako magagamit para saktan si Boss Lysander na higit kong iginagalang? Medyo nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Malcolm at ngumisi siya, sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung hindi dahil sa mas malalaking plano sa hinaharap, nakakuha ako ng kutsilyo at sinaksak si Marian hanggang sa mamatay. Ginagamot ko na siya ng husto sa pamamagitan ng pagpayag na mamatay siya sa talamak na lason. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.